Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sana'y mabawi ng gobyerno ang lahat ng dating pag-aari na ibinenta noon di umano ng pamahalaan ni Cory Aquino. Ito ang naging hinaing ng taong bayan patungkol sa naging interview kamakailan kay Pangulong Bongbong Marcos, kung saan lahat ay babalik sa gobyerno at tila mangyayari at tutuparin na ni President Bongbong Marcos ang kanyang ipinangako. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, lahat ay babalik sa gobyerno. Tila mangyayari at tutuparin na ni President Bongbong Marcos ang kanyang ipinangako during campaign period, kung saan ay maibabalik sa gobyerno o sa pamahalaan ang pagmamayari ng ilang major utilities tulad ng Meralco at Maynilad, kung saan ay tila ibinenta noon ng pamahalaan ni former President Cory Aquino sa ilang mga pribadong negosyante. Ito ang kinumpirma ni President Bongbong Marcos sa katatapos lamang na panayam nito, kung saan ayon pa sa kanya, maging ang NAIA ay mananatili sa pamamalakad ng pamahalaan. Pinabulaanan rin ito ang chismis na ibibenta ito sa isang bilyonaryong businessman na ngayon ay nasa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, babawiin itong lahat ang pagmamayari noon ng pamahalaan na naging pribado sa panahon ng pamamahala ng mga Aquino. Dahil naniniwala ito na ang pagmamayari ng mga ganitong utilities ay nararapat na ibalik sa publiko. Mas magiging mababa pangaraw ang singil sa kuryente ng Meralco at tubig kung mangyayari ang lahat ng ito. At higit pa na mas uunlad ang ating bansa. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento. At ayon pa sa kanila, tutusin mga kaibigan, dapat lang naman talaga nabawiin ng gobyerno lahat yan mga kaibigan. Lalo na pagmamayari ng gobyerno naman kasi talaga yan noon. Sana nga po, mabawi lahat ng pag-aari ng gobyerno para naman bumaba ang singil. Mabuhay po kayo Pangulong Bongbong Marcos. God bless po. Sana nga mabawi na ang lahat ng pagmamayari ng gobyerno. Dapat na talagang mabawi ng gobyerno ang lahat ng dating pag-aari nito para mapalitan na ang pangalan ng NAIA, kakasukan noon. Tama yan. Dati namang government-owned ng Meralco at Maynilad at iba pang ibinenta ng mga Aquino nung panahon ng admin nila. Ang MIA ay pag-aari ng gobyerno at di pag-aari ng mayamang tao. End quote. Alternatibong energy sources, murang singil sa kuryente at pagtatayo ng bagong power plant. Sentrong usapin sa pulong ni Pangulong BBM kasama ang mga opisyal ng Department of Energy. Pangulong BBM naman nagbigay ng go signal sa DOE para maisagawa ang research sa wind power bilang energy source. Nakipagpulong sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa top officials ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission o ERC sa Malacanang nitong Miyerkules. Sentro ng diskusyon ang mga kapamaraanan upang tugunan ang mga isyu sa hanay ng power sector. Kabilang sa meeting agenda ang presentasyon ng DOE hinggil sa short, medium at long-term goals
para sa 2023 to 2040 Power Outlook. Kasama rin sa natalakay ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng global inflation. Ito ay upang makapagbibigay ng abot-kayang singil sa elektrisidad para sa mga consumer. Napag-usapan din ang patungkol sa exploration ng alternatibong malinis na energy sources. Samantala, nagbigay na ng go signal si Pangulong Marcos Jr. para sa pagsasaliksik sa wind power bilang alternatibong energy source. Binigyan ng Pangulo ang Department of Energy ng green light para tuklasin at paunlarin ang offshore wind. Saad ni PBBM, potensyal ito bilang mapagkukunan ng malinis at sustainable energy ng bansa. Una nang inatasan ng Chief Executive si DOE Secretary Rafael Lutilla at iba pang energy officials na sumulong sa offshore wind energy production initiatives ng ahensya. Sa kabilang banda, inilahad ng punong ehekutibo na kailangang magsimula ng gumawa ng hakbang ngayon upang maiwasan ang pag-aantala sa pagtatayo ng isang bagong power plant. Ito'y lalo't gumugugol ng mahabang panahon sa pagtatayo nito na aabot sa 7 taon. Ang isa pang issue ay ang gastos sa gasolina. Ipinunto ni Pangulong Marcos na may mataas na presyo ng gas na hindi praktikal na magpatakbo ng mga power plant. Kaya naman nais ni PBBM na humanap ng paraan ang gobyerno upang matiyak na may sapat na power supply ang bansa kahit man lang sa maikling panahon. Masusiring tinalakay ang mga kapamaraanan kung paano magkaroon ng mababang electricity price. Kaugnay dito, inihayag ni Pangulong Marcos na dapat agresibong kumilos ang pamahalaan upang tugunan ang short-term at long-term energy requirements ng bansa. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating Secretary ng Housing and Human Settlements and Urban Development na Secretary Jerry Acusat. Please umupo na. Babatiin ko lang kayo na welcome dito sa aming, hindi ito pabahay, political rally na itong nangyari dito. Parang naalala ko kayong lahat sa kampanya. Kayo yung mga malalakas ang proses. Salamat sa inyong lahat. At mabuti naman at nagkaroon ako ng pagkakataon na makabalik muna ng Malabon dahil marami tayong ginagawa. At kung minsan hindi tayo makalabas ng opisina, pero hindi na bale. At meron ako paminsan-minsan na nakikita ko kayong lahat. Siyempre, masarap na kayo ay makasama muli. Mga kasama ko na nagsuporta sa akin, na binigyan ako ng tulong. Kaya naman po, ay pinapaspas po namin lahat ito upang naman ay masuklian namin ang inyong pagmamahal at ang inyong suporta na ibinigay sa halalan. Ngayon ay kami naman ang gagawa ng lahat upang yung aming pinag-usapan na pagkakaisa, yung ating pinag-usapan na tayo ibabangon muli ay magiging katotohanan kasama kayong lahat, kasama lahat ng ating mga kababayang Pilipino. Maraming salamat po. Babatiin ko rin ang ating mga butihing senador. Mabigat itong Malabon. Hindi lang presidente ang pumupunta. Lahat ng sekretary. Nandito pa yung mga senador. Senator Sherwin Gatchalian, yung inyong kapitbahay. Andyan din si Senator J.B. Ejercito, na ating kasama. At ang ating butihing Mayor Ginny Sandoval ng lungsod ng Malabon. Ang ating General Manager sa NHA, General Manager Joe Bentay. Lahat ng mga benepisyaryo ng pabahay ng pamahalaan, ang ating mga kasamahan, my fellow workers in government, ating mga minamahal na kababayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Huwag po kayo mag-aalala na masyadong matagal yung speech ko. Magpapakain daw si Mayor Ginny ng tarong. Sinuko ko na naman si Mayor. Masaya po ako na nandito at makasama kayong lahat. At tunghayaan ang pagsasakatuparan ng ating hangarin na makapagpatayo ng bahay para sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Malabon. Ang St. Gregory Homes Project ay binubuo ng mahigit na 20 tiglimang palapag ng mga gusali na merong 1,380 unit na pabahay na dekalidad, matibay at ligtas. Naging matagumpay ang housing project na ito dahil sa pagtutulungan ng National Housing Authority,
lokal na pamahalaan ng Malabon, iba pang ahensya ng gobyerno, at siyempre ang ating kasama at partner ang pribadong sektor. Naway mas marami pa tayo mapapatayong bahay at matutulungan na kapwa nating Pilipino. Kaya't nagpapasalamat ako muli sa kooperasyon ng ating mga benepisyaryo dito sa St. Gregory Homes Project na karamihan ay naging informal settlers at dating nakatira lang sa kung saan-saan, sa waterway, sa danger zone, mga ibang lugar na naapektuhan ng mga proyekto ng Department of Public Works. Sana po ay magsilbi ito na paalala at patunay na ang proyektong ito ay handang gumabay at tumulong sa inyong tungo sa pagunlad ng inyong pamumuhay. Para po sa kaalaman ng lahat, napakalapit po sa aking puso ang pagsisiguro na maging matagumpay ang mga human settlements at housing projects ng ating gobyerno. Isa po sa mga binibigyan nating prioridad ang magbigyan ng solusyon ang napakatinding kakulangan ng pabahay dito sa buong Pilipinas. Kaya naman po ay hinamon ko ang aking sarili at ang aking mga kapwa-lingkod sa DHSUD, sa NHA, lalong-lalo na ang ating mga LGU na matugunan at ang mga pangangailangan ng pabahay sa loob ng aking termino bilang Pangulo. Naniniwala po ako na kaya nating makamit ito kung ang lahat ay magtutulungan, magiging masunurin sa batas at paiiralin ang bayanihan spirit ng Pilipino. Ang mga housing program na ito ay naglalayong makapagpatayo ng disenteng pabahay para sa mga kababayan natin pinakanangangailangan. Ito po ay inisyatibo ng gobyerno upang tiyakin na ang bawat pamilyang Pilipino ay mayroong bahay na mauuwian at matatawag nilang sarili nilang tahanan. Hindi naman po kinakailangan na ito'y maging magarbo. Ang mahalaga, ito ay matibay at nasa tahimik at ligtas na lugar. Sapat upang mamuhay ng masaya at makapagsimula ng may pag-asa na sa bawat miyembro ng bawat pamilya. Hangad din ng pamahalaan na makatulong at maibsan ang mga problemang pinapasan ng ating mga kababayan sa araw-araw na hamon sa buhay. Ang lahat ng ito ay nagsisilbing inspirasyon namin upang mas patatagin ang aming dedikasyon tungo sa pagsasakatuparan ng aming pangakong mabigyan ng disente, abot kaya at di kalidad na pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Aking inaatasan muli ang NHA, DSUD at ang iba pang mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan na magpatuloy sa masusing pagbibigay lunas sa ating suliranin sa pabahay at tiyakin na walang sino man na maiiwanan at mapapabayaan sa ating sama-sama na pagsulong at sa ating sama-sama na pag-unlad. Hinihikayat ko rin po ang mga benepisyaryo natin dito na patuloy po ninyo suportahan ang mga programa at proyekto ng pamahalaan na naglalayong matulungan, mapabuti ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Binabati ko ang ating mga benepisyaryo ng proyektong ito sa pagkakaroon ninyo ng bago at sariling tahanan. Naway maging masaya, masagana at mapayapa ang inyong pamumuhay sa inyong bagong bahay at komunidad. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mabuhay po ang lungsod ng Malabon. Maraming salamat po. Magandang tanghali po. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.